paraan kung paano siya hindi magiging. Urot. Oh, Chokoy. Ano ba? May panghina. Ang landi. Kunti lang naman tika paro. Baka di sila naniniwala. O silipin niya. Kunti lang yan. Di ba? O dyan naman yan. Kamote. Pare na pinaparatan ko na. Yung mga naghihiwa ng sa mga naghihinda ng ano. Ang lulupit Sarap. mga yan. Pero tayo magmamandolin tayo for consistency lang. Kung ayaw nyo naman ito. Layo mo siya sa akin, nak. Yung Julian Peeler. Kaso pagka ganito kalilit yung kamote niya, medyo mahirap yung Julian Peeler yan. Next pare, kalabasa. Importante ito para sa akin. Yung iba, marami akong kilalang metal na nagpipiler ng kalabasa. Hayaan na natin sila. Basta importante magbalatan ng kalabasa. O, ganun lang din. Sa ratio ng kamote, kalabasa. Ang harap mo. Kung masyadong nagmamate. Kung ano mas gusto nyo, yun na lang. Kaya gusto nyo, mas maraming chocolate. Eh, bahala kayo. Kung hiniwa natin yan, medyo matatagalan tayo. Pero buti na lang, meron tayong teknolohiya. Optional, meron tayong sibuyas dito. Tumatamis kasi ito kapag na-frito. Pinakamanipis. Tapos basag-basagin nyo na. Asin, kuminswa. Haluin natin. Yan. Tapos ang mangyayari dito, dahil inasta na natin siya, medyo magtutubig na siya ng konti. Cornstarch. Tapos, eto. Diyan naman katilag. Meron tayo dito pinaghalo nga na. Ito yung pinapandikit natin ng lumpia kanina. Hindi natin sasayangin yan, pre. Ito ay harina tubig cornstarch, di ba? Pero tatagdagan ko ng konting harina. Makakatulong kung whisk ang gamitin natin. So, okay na yung mga components natin. Ngayon, itong technique na to, napakita ko na ito dati, pero this is worth repeating. Kuha kayo ng strainer na ganyan. Pag flat, mas okay siya. Gumahanap tayo ng paraan kung paano natin magiging buo siya na hindi masyadong maraming butter. Or like parchment paper. Gawin natin square. Hindi square, square. Ilayo mo siya sa akin, nak. Ayan natin dyan. Kuha tayo ng gulay mixture natin. Kate? Kalat lang muna natin dyan. Kate. Nawala yung kate nung tinigil yun. Isang dalawang pirasong hipon. Ha? Nung tinigilan mo kung magtanggal na nawalan yung kate. Kasi pwede ka kumain ng marami. Alam mo yun? Tapos, Talaga ba? ito yung butter na ginawa natin. Konti lang, enough lang para mag-hold siya ha. Tapos, isang tak-tak. Okay, 5 tak-tak. Tatlo na ako. May 2 pa ako. Yan. Di ba? Yan. Ang Meron harap siyang mo. iwan na ganyan. Ang harap mo. Hindi ka ganda Kung dati. gagana itswa. Eh. Oh. Nagbibigat Oo, yung siya, kaganda siya ko na. humihiwalay. Tawag natin. Oh. Kung Diba? gusto niyong gawing orange, tulad yung sinasuggest ni Alvin, pwede naman. Wala namang problema yun. Patsi-patsi nga lang yung orange niyan kasi kinuntihan lang talaga natin yung butter. Pero eto syempre, tinan mo. Akala nila normal lang, pero pag tinan mo, wow, may San Marino corn. Tuna sa loob, pare. Pre, alam mo, senyales sa medyo nakaangat-angat ka na sa buhay. Yung dati mo inuulam, pinupulutan mo na ngayon. Pinupulutan ka ng job. Nilaparan ko na ng konti para mas malaki. O kapag lumutang na yan, baka pwede ko nang kalimutan yan. Gawa na tayong panibago. Ano ko lang, sabihin ko lang din na kapag masyadong maliliit yung hiwa nyo na gulay, maaaring hindi sila magdikit-dikit. One more pare. Kung gusto yung gawin yung baka sabihin nyo, hassle kasi may papel-papel pa. E di gawin nyo yung classic na pagluluto ng okoy. Wala namang problema yun. Medyo lang, iba lang siya, medyo magiging makapal. Bye-bye. Kunti yung talaga, butter niya. Bye-bye, Chokoy. Ang bigat ng katawan ni Chokoy. Gawin lang namin to, tapos tikman na natin. Ang sarap. Ito kumalas sa sarili yung papel, so tinanggal ko na. Buo pa rin naman siya. Kung mapapansin nyo, mangilan-ngilang piraso lang talaga yung kumala. So meaning, nabuo natin siya sa pinakakunting butter. Diba? Rating na tayo, par. Oko yan eh. Suka, pre. Sarap. At eto na, pare, ang ating San Marino corn tuna. Okoy, pare. Malamang ngayon ka palang nakakita niyan. Nakain ka niyan, Lab. Sarap. Nakain ka niyan. Okay? Hindi. Sa mami favorite yan. Pero yung okay na gusto niya yung dilis. Ayoko nun. Pero kung ganyan, carry. Chokoy. Sarap. Ba't ikaw kumakain ka nun? Sa mami favorite niya yung dilis. Ayoko nun. Hindi man dilis yun. Hindi man dilis. Alam mo yun? Hindi. Sarap dyan, sarap dyan, sarap. Tapos savory ang ating San Marino corn tuna, di ba? Bagay na bagay. Ngayon, Pilipino tayo, sausaw natin sa suka. Lahat ng bagay na alam mo sa okra, Sarap. limutan mo. Kaya dito. Ang sarap dyan, lab. Di ba, pre? Di ba? Tapos, lasa mo yung gulay, hindi yung butter. Di ba? Yun yung maganda dun sa bagay na yun. Tapos, syempre, yung San Marino corn tuna, di ba? Pasado sa ito. Pasado sa ito. Nawala dun. Ha? Hindi dun yung kanina, pero Makati din. Kasi kapag nilagay mo sa plato yun, dahil
konti yung butter niya, hindi mo mai-slide na gano'n yan. Di ba? Pag nilagay mo naman diretso sa strainer, lulusot lang yung Yun. butter. So medyo kailangan talaga ng konti. Grabe pare, nabusog ako. Yan, mamadali ka. Gawin mo yung ginawa ko kanina. Mainit na kanin, buksan yung San Marino corn tuna. Ilagay mo sa taas. Marami pa ang dishes na pwedeng gawin sa San Marino corn tuna. Diyan, Kasi kati. ito ay siksik, sarap at sulit, pare. Kaya kung meron ba kayong mga sikretong recipes ay tinatago dyan na ginagamitan ng San Marino corn tuna, comment nyo sa baba, pare. Kasi gagayahin ko yan. Kasi paborito ko talaga yan. Kaya mga inaanak, switch na kayo to San Marino corn tuna. This is the love that you deserve. I love you mga inaanak. 1% bigger! Lemon Square Cheesecake Big! Siksik sa milk na cheese sarap na nakakapasok! From Johnson's World's #1 baby care brand, nourish and protect baby skin with Johnson's Baby. Dito mga nakaraan, luto tayo ng luto ng mga dishes talaga. Ngayon, try naman natin mag-eksperimento. Pare. Meron tayo dito liempo. At ang kadalasan na niluluto sa liempo ay pork chop. Liempo nga, pork chop, leche. Sa inyo rin, pag pinrito liempo, pork chop tawag doon. Pinakaginagawa talaga dyan ay lechong kawali, kadalasan. Sinasabo, pero pinaka-common talaga dyan, gusto natin yan, pinalulutong. Ngayon, teka lang, karamihan sa atin may sari-sariling recipe na lechong kawali. Na kung iisipin mo, bakit maraming version ng lechong kawali? Eh, piniritong baboy lang naman yun. Diba? Pero meron tayong mga iba't ibang klaseng lutong. Kasi katulad na lang nung ginawa ko before nasa restaurant pa ako at na-translate ko yun sa channel natin, yung pinaputok natin na liempo, yung ginamit natin sa kare-kare. Diyan, lagay mo nga dito, baka dito. Yeah, ayun o, lumalayo pa tayo. Ayun o. Yan. Sa kagustuhan natin yan na makuha yung resultang gusto natin. So, pag nag-search ka sa internet, ang dami-dami iba-ibang ibang method. Nandiyan yung nire-rep mo, nandiyan yung nilalagay mo ng baking soda, nilalagay mo ng suka, nilalagay ng binibilad, ino-oven, ang dami. Talaga naman itong makalit na to. Personally, may sarili na akong method kung paano makuha nga yung pinaputok. Hindi ko na gagawin yan kasi alam na alam nyo na yung bagay na yan. Ngayon, itatry ngayon natin yung mga karaniwang nakikita sa internet na method, diba? So, yan, meron tayong liempo. Pag nagpapabili ako ng baboy pang lechong kawali o pang palutong, medyo specific ako sa klase ng baboy. Kasi usually, liempo natin, may mga ganyan Wait lang. kakawali, yung mga masarap ang ihaw. Pero eto, mahirap kasi kapag makapal yung baboy, ang dami-daming timbang, ang konti ng balat. Ay gusto natin kapag pinapalutong, makapal yung balat, di ba? I mean, malapad yung balat. So, pinapabili ko ay manipis. May utong man o wala, basta manipis yung baboy. Ano daw? Ay, itong manual. Parang gusto ko na ulit mag-message kayo. Ito sa nagay ko na PH. Ngayon, etong walang balat, tanggalin natin yan. So, ito pwede natin hatiin sa tatlo, siguro. Yan. Pero tayo tatlo dito, so tatlong method na agad ito. 3 ways yan. Oo. Kate? Ay, may knock tayo. Mahirap eh. Liempo. Sige. So, lagay natin sa... Papaantong na itong isa. Mainit. Ngayon, hindi muna tayo masyado magfo-focus sa flavor. May diaper ba to? Lasa lang yan. Madaling pasukan. Kumalma ka lang. Huwag kang gumalaw niya. Sige, sige. Matulog ka. So, sa tubig, asin lang muna ilalagay. Likot-likot mo. Lahat pinapansin mo. Hindi lang isang method to. Baka makalimutan mo yung kabilang side, Makati din. Gagawin natin dito. Ay. Method na yun, nagre-require Ay, nako. meron tayong mga method na rekta na, pare. So, meron pa tayong ilan dito. So, makakuha pa tayo ng... Tingnan natin kung meron tayong total Sabi na, mamadali. 6 methods. Tingnan natin kung ano pinakamagandang resulta. Tumikaw na. Ay. Oh, tama? Bakit kakain ka ba? Yung garage yung... Ito pala. Ito nasa kaldero. Kitchen. Kukuluan natin yan hanggang maluto hanggang loob. Garahe talaga siya. Wire, mga recipes. Kinonvert lang nila ng kitchen. Kasi dito sa susunod na method Sa na to, ang lapag pala kailangan na- lang natin ay mag-blanch yung labas. So, lutuin natin. Yung mga kasi- chef pala, Kaya tandaan lang mo. natin pumuluto mga tapos balikan nyo ako dito mga. So, ito yung unang method na gagawin natin. So, ito pinakuluan lang hanggang maluto lang ng konti yung balat. Hindi talaga siya luto hanggang loob. Kasi ano to medyo parang Chinese style lang konti. Kung saan, yung mga lechong kawali nila o yung lechong Macau kung tawagin nila. Parang ano siya, hindi sobrang lambot, hindi yung nilalambutan. May umakyat, may umakyat. Medyo, nandun pa rin yung structure. Ay. Nag-search kayo ng lechon Macau. So, Hawakan mo na. daming methods yan kung paano ginagawa yan. Isa lang to sa mga nakita ko. Lagyan natin yung baboy dyan. Nanahan na kita. Tapos, Nahuli niya yung coffee. susunod yung unas. Pinakalo. Pang smoky San Marino corn tuna yan, pre. Sinasara natin.
yan para yung balat ay Hello? hindi madrawat kasi i-oven natin. Tapos ang naka-expose lang yung Ano? balat. Kuha tayo ng stick. Tapos Ano naman? butas-butasan natin ng marami. Nagig- Kailangan nakikita nyo ng butas na parang mukha ng tropa nyo. Kung butas-butas na. Yung isa ay siya mas. Ano naman? Again, baka Papaligo may mo makita raw. tayong mga method na hindi mo Ate, love, wait lang. Minsan, diretso, hilaw, sinasasak. Napakarami talaga, pre. Napakarami. Yung ibang method, di ko naiintindihan yung pasyensya sa likod ng mga yun. Yan. Patasin din natin ito. Yan. Yung isa, lalagyan daw natin ng acid, such as suka. Halika mo ng suka. Sir, ano yan, sir? Ba't ganyan? Lagyan natin ng suka yan. Sabi, etong acid daw ay makakatulong para papalutong yung baboy. Diba? Tapos, lalagyan daw ng asin. Yan. Ito naman, syempre, flavor, tsaka para matulungan daw mag-draw out ng moisture mula sa balat. Yung kabila, ito medyo weird to. Lagyan ko na ng konting tubig para lang mabasa ng konti. Kasi kung dito acid, yung kabila naman ay alkaline. Baking soda, pare. Yan. Konti lang, tapos kikis-kis dyan. Pagdating sa temperature na pagsasalangan ito, mga sources na kinonsulta ko, iba-iba rin. Ito kasi, ang mahirap ngayon sa age of information, pare. Sobrang dami impormasyon. Hindi mo malaman kung ano ang totoo. Kasi lahat ng tao kaya na mag-publish it. Tulad dito, halimbawa, Aray. yung oven nila, hindi natin alam, baka masyadong consistent yung init, tapos yung atin hindi. Iba, may discrepancy din kasi sa equipment. Hindi natin alam kung totoo ba sila yung recipe. Hindi natin alam eh. So ngayon, mag-testing pa rin talaga tayo, pare. Kasalan natin to sa baseline temperature na 180 degrees Celsius. So salang natin 180 degrees Celsius. So sisilip-silipin natin kung anong magiging itsura niya. Tapos siguro mag-a-adjust tayo accordingly. Diba? So hintayin na muna natin yan. Tapos siguro doon tayo sa Babig mga na ibang itong rin method si natin. tsaka sa tiyan. So itong dalawa natin, yung una natin sinalang, medyo malambot-lambot na ng konti. Hindi natin palalambutin ng todo kasi napansin ko, kapag pinalambot mo ng todo minsan yung balat ng baboy, yung tipong pang sinigang, alam mo yun, hindi na siya lumulutong eh. So ito yung isa. Etong method na gagawin natin dito, ito yung traditional method ng mga tito mong mahinginom. Ginagawa to usually crispy pata. Yung pagkakulo, pin-freezer, tsaka piniprito. Ngayon, I found, at least sa akin na hindi masyadong gumagana yung exact na method na yon. Gawin pa rin natin kasi very popular yung method na yun. Pero dadagdagan natin ng something. Yung stick uli. Puputas-butasin natin yung balat. Pero fry talaga. Pag tama na yung temperature ng ano mo. Frozen talaga ang para maging crispy. Kaya nga. Para talaga mag-draw out ng moisture. Sorry, love. dun sa Ate. balat. Ngayon, pakilagay sa freezer. Ngayon yung next method natin. Ito, Mamaya buong katawan mo naman. Tapos deep fry. Kaya nga eh. pero ang kwento sa akin ng tropa ko, yung bagdet daw sa Ilocos yun, di ba? Binibila daw yun. So, ito yung dahilan kung kami nag-shoot na maaga. Kasi kailangan namin yung araw. Hoy! Who's there? Yempo who? Reset. 19, baka naman. Baka naman. Kwento lang sa akin, pagkakulo daw ng baboy, malamang malito pero ito na yung kwento sa akin, mga kwentong inuman. Pagkakulo daw ng baboy, binibilad lang daw. Pero tayo, butas-butasin natin kasi hindi naman makakasama yun, baka nga makabuti pa diba? Pero aaminin ko, hindi ako masyadong komportable dito sa method na to. Diba, meron nga tayo mga paniniwala dati nung bata tayo na kapag kumain ka ng bagay na nakabilad, sasakit ang tiyan mo. Hindi ako naniniwala doon, pre. Pero ang concern ko talaga is yung nakayang-yang lang siya dyan. Ewan ko. Magbilad tayo. Dudumihan. Yung opisina namin, nag-stock room na lang pinaka kasi. Ngayon, dito tayo bibilad. Yan, sa mainit na bubong. Papawisan yung taba. Dito. Talaga ba? Sorry, sir. Dito naman sa kabila, lab. Natupi ang tenga ko, sakit. May nasampit na po yung sipa namin. Yung sipa. Opo. Ang tanong, kaya ba ako ng bubong na ito? Paano yun? Pag binilad nila, kakainin na nila, ganun. Hindi, lulutuin pa yun. Papadry lang nila. Parang daing. Sa bagay yung daing lumulutong Ang yun. chicharon binibilad Talaga ba? Hindi ako kaya nito. Pag siya actually nagsabi, maniniwala ako. Okay. Tapos ang aming anti-pusa device, Laki nito. Tunggalin mo na. sana hindi kainin ng pusa. Ay, Ooh! ito hanggang Na-record mo? Kaso blurred. Ramdam ko eh. oras bababa ang araw. Alas Ramdam ko siya. Ganun, yun. So hanggang alas 5 yan. Saan? Dito natin tingnan natin kung magiging epekto. Ngayon, Bakit nag-replay ka? Ay, asan na? Yung kawan, ipapakuha mo yung baboy. ang laki. So ito ay pinakuha. Itim. Kung ano-ano. Ang hinila ko parang worm. Piprito natin Yak. yan. Gawin na rin natin. Simple-simpleng method na wala namang masyadong
ganong kahirap-hirap na baka mamaya ika-improve pa. Kasi usually talaga prito na lang yan eh. Laglag na lang sa ano yan eh, sa mantika yan eh, di ba? Saksakin na rin natin. Huwag i-rep to, dyan lang yan sa labas. Ngayon, isa pang method, no, medyo nauso in recent times, yung air fryer. Kasi bago-bago lang naman ang air fryer eh. Although yung konsepto ng air fryer hindi naman bago kasi meron tayong turbo broiler dati. Siguro mas maganda lang yung buga ng air fryer. So, susubukan natin mula hilaw. Turbo broiler, mahal-mahal pa ng dati. Kaya nga. Kasi Pyrex yung Ang glass niya. Subukan natin. Tapos, May ganun kayo? so, meron tayong total of what? 6 methods na tinry. Tama ba? Medyo hinasa ko ng kundi kutsilyo ko sa Iba pa yung pressure cooker. score lang. Score Hindi uso sa amin yan. para sa Jaworski. Bakit? Mas masarap pa rin yung natural na Pagpapalambot. mas malasa. Gusto mo dagdagan ko pa? Kenneth Doremdes, Asi Taulapa, Jojo the Great. Ah, sakit. Si Giannis. Antikumpo. Ano yun? Basketball player. Talaga ba? Ayap na pangalan niya eh. Antikumpo? Sino yung mataas? Yung Asia na matangkad? Si Yao Ming. Taas nun. Tagal na nilop. Sa NBA yun. Houston Rockets. Tayo magpahinga. Hindi pa to tapos. Ano pa ba yun? Active pa? Ano, tagal na nag-retire na. Pare, di ba? Kubalik natin yan, nalusaw yung plastic. Ano yun? Magaling siya o dahil matangkad lang siya? Tangkap. Yun, bye-bye. Hindi mo nag-champion. Madilim na at tapos na magbilad. Although, nabilad siya total mga 3 to 4 hours. Hindi, mga 4 hours yun. Tapos, umulan kasi. Pero bago natin i-print, Malaking factor kasi yung tangkad eh. sinalo natin sa oven. Sige. Ang ginagawa natin ay lechong kawali at hindi natin siya niluto sa kawali. Medyo dugas ang konti yun. Isa nga niluto natin sa air fryer. Pero ang gusto lang naman natin makuha dito is yung knowledge kung paano magpalutong ng balat ng bawang. Ba't kaya ulit yung kawali tawag na? Diba? So, eto yung dalawa. Pare, tinayin Kasi piniprito mo siya sa kawali. Ganun ba yun? diba? Etong isa, ito may buto. Yes, eto yung baking soda. Kaya natin yan dyan. Kasi di ba lechon, ano, Walang nare-rest, pares pala may buto. niro-roast mo, eh siya, piniprito Ito yung baking sa soda. kawali. Nakakat kami, papa-review ko ha. Pero kahit ano, pagkaiba yung itsura nilang dalawa. Pero after mo siya lutuin, lechon pinggan na siya. Kaya nga. Ngayon, isa pa, yung niluto natin sa air fryer na hiniwa-hiwa natin. Tira siya. Ay, iniba-iba yung method. Una nating pirituhin, eto. Yung pangkaraniwan pa. Yung pinakuluan lang, tapos nakayang-yang dyan, tapos ipiprito. Pero tayo mantika. Iprito rin ba niya ng air fryer? Yes, mantika po ang gagamitin natin. Kunin natin yan at ating prito. Huwag kayo matatakot. Yan yung ano eh. Yan yung... Dito ako kasi pangit audio eh. Yan yung mga... Di ba marinig? Di ba marinig, sir? Yan yung mga bagay na medyo nakakatakot talaga sa pagluluto ng mga alam naman natin yan. Puputok talaga yan. Kita nyo, ay kailangan lang dyan. Huwag kayo matatakot. Ngayon, hintayin na lang nating maluto yan. At cut. Eto na siya, pare. Hindi masyadong pumutok, pero ano naman siyang malutong, di ba? Pero mamaya na natin i-review yan. Sabay-sabay kasi natin titikman yan. Ngayon, eto nakakatakot, pre. Eto, di ba? Ano yun? Ito yung frozen, so sasabog. Yan talaga yun. Hindi. Tapos nilalagyan ng asin yun eh. Dapat deep fry. Deep fry naman. Kahit naman deep fry, pag frozen, ano pa rin siya. Alam mo kung bakit? Kasi butter. Galing. Natrabaho ko sa fast food. Di wow. Meron pa nga yung mga video na last day na daw sa trabaho. Sa Amerika, last day na sa trabaho, ginagawa nila. Babawian nila yung restaurant. Yung deep fryer basket nilalagyan nila ng sobrang dami yelo. Sabay lalagyan nila sa deep fryer nila. Hindi bubulwak yung oil nun. Ay, grabe naman, salbahe. Focus pa ng fire. Malutong na baboy at ayaw nyo mawala ng bahay, so ingat po tayo sa mga ganon. Nung nandun ako sa restaurant, yung method na yun, in-apply ko rin siya ng konti. With caution, syempre. So yung yempo namin, dinababad ko muna sa malamig na tubig bago ko ilagay sa mainit na mantika. Isang beses, nakalimutan kong gawin yun. At lumutong pa rin siya, naging chicharon pa rin siya. So hindi ko talaga alam kung effective ba talaga yung bagay na yun. Pero I suggest kung gusto nyo talagang gawin yun sa labas po ng bahay. Doon sa wala masyadong light materials, hindi po, masunog. Delikado kasi talaga. Oo, hanggang bubong yan. Delicate yan, pare. Medyo nagka-problema ako. Oo naman. Totoo yun, kaya nga ang kitchen, So binaliktad ko
Ang kitchen namin merong suppressor, fire suppressor sa tapat ng mga cooking equipment. Kasi ang usok, minsan kala mo usok lang pero may fire na. Ang usok din kasi nasusunog lang. Ano talaga ba? Kaya pag may open electricity, bawal din yun. Medyo maganda naman yung itsura niya. Diba? Maganda yung itsura niyo. Pero kung mas natuyo pa sana, Lalo na pag oily pa yung usok, ulan nga kanina, hindi naman sunog yun. nabasa tong bagay na to. Pero Tutunan ka na naman. Yeah. Thank you, ah. actually, hindi pa naman ito ha. Pag Ma-apply ko yan. siya pangina ng konti, diba? So, ito na pa. Maalala mo na pag nagluluto ka. Na may Kaya nga minsan, di ba, pag yung mga chef, nagbaburn ng mga food nila, kita mo umaapoy na malakas. Kasi pati yung usok nasusunog. lang natin kung ano yung mga epekto ng bawat technique. Yung kandila, pag pinatay mo, pag sinundihan mo sa usok, di ba, bubukas ulit. Bago yan. Thank you, Kuya Lawrence. Ang dami ko natutunan sa'yo. Napaka-educational naman itong topic natin. Di ba na good? Ginagawang ano ng mga bata yung dati. Hindi mo tinry yun? Ang alin? Yung sa kandila? Tira na yun nangingitim. Hindi nangingitim. Yung pag pinatay mo, sabay sisinda mo sa usok. Ay, Tapos hindi. ma-open siya ulit. Hindi. Kasi wala kaming kandila. Gas kami. Gasera. Charot lang. Yun yung mga science. Ano, Dati, pag nagpa-brownout sa bahay, gasera kami. Kinabukasan, puro itim yung ilong namin. sarap, grabe. Tapos, ano, suka, toyo. Tapos May sibuyas. sili. Ang sarap. Ngayon, titikman ko tong taas. Medyo pacing tayo ng konti ha. Kasi puro baboy itong titikman ko. Tapos ang lambot ng loob, labo. Lechong kaliwa. Anong kaliwa? Yan yung tawag namin magkumakay kami. Magyaya sila kain. Siyempre, mga ano, uso yung only wings, diba? Tapos may nakainan sila sa Along Marcos Highway lang yun eh. Lechong kawali daw. Tapos si Kuya Kot, anong taba ng utak nun eh. Lechong kaliwa, lagi niya sasabi, kain tayo, lechong kaliwa. Ever since nun. Nasaan na yun? Nasa ganung vibe siya. Wala ka na Oo ko, nasa Farview na yun eh. Hindi na siya nagsisin sa amin. Lagyan mo naman ng balat, pre. May balat yan. Di ba, lasang ano? Lasang hindi ka magre-reklamo dito. You would not complain. Yung lutong niya, Ano na? hindi lutong Gusto mo lechong kanin. hindi yung lutong niya. Ano daw? Gutom, no? Anim pa naman yun. Hanggang Lechong kawali. Advance tayo ng konti. Lechong kawali ng tito mula Singgero. Ito, pinakuluan, tapos silagay sa freezer. Oo. May sunog. Diba Gusto yun? ko malaman yung frozen. Yan yan. Yan yung frozen. Hindi nga. Hindi yan yun. Yan yun. Frozen yan. Ay, ang ganda. Kulay ng loob. Papalagkit yung baboy. Dapat na lechong kawali, hindi natutunaw yung layer ng taba. Nakadikit yung nagdidikit sa balat at laman. Kasi humihiwalay yun eh. Ayaw natin nun, di ba? Ah, nawala na, naluto. Ah, talaga? Crunchy. Totoo lang, ang titingnan naman talaga natin dito is yung balat. Mas chewy siya ng konti. Hindi, mas nabitin ako sa ulo. Pero kung Tapos, kukulan mo pa, wala namang problema. yung tumas. Pero dito, Ay, ang dami yung rice nun, love. Sarap. dito kasi lutong nito parang lutong na maangas. Hindi, masarap yung sa ano nak no? Sa taas ng bundok no? Sa dito, Crunchy yung lechong kawali dun. Lamig naman. Sa JRL. Yun lang. Lamig naman. Lalayo ka pa eh. tutuyo yan. Kasi ang red ay humihigit. So sana hindi ko siya pinrisa. Sana nila. Yun kasi crunchy yun eh. Pero kasi, yung mga churren, hindi naman sarap nilalagay. Iba sa prisa, I'm sure meron din mga tito kayo na sarap naglalagay. Yun yung ginawa ko kasi yun yung typical na naririnig ko dati. Pag nag-iano ka, maganda yung prito eh, di ba? Parang di meron naman talaga siyang epekto. Masarap din naman to, pero yung pagkakaiba nila, silang dalawa, hindi naman masyadong malaking malaki, di ba? Naisip ko na yung technique sa bacon mo nak para crunchy. Ganyan pala no? May pagkakaiba na siya. Ayun no? Nakalimutan ko ng panic crunchy. Sa water mo siya lulutuin, hindi sa oil. Talaga ba? Hanggang maubos yung ano niya. Alin? Yung gas. Water. Hindi. Talaga? Normal siyang liliit. Saka ano, oven. I-oven mo siya para Crunchy? Ah, crispy. Nagsisilibit up siya. Ano pinagkaiba ng crunchy sa crispy? Kainis. pag crunchy. Galing ah. Pag crispy. Galing ah. Ang galing na ba? Kangkuha mo ah. Yung inis ko ah. Gawin mo na lang ng mga yung pagkutkut sa ilong ko. Ang likot mo eh. Ano malikot? Ikaw yung tawa ng tao dyan? Pigil na pigil ko na nga yung ano ko, emosyon ko. Ganito, nakatawa na ako neto.
Nakakagutom. Nagugutom na. Meron dito, love, nakita ko kanina sa ano mo. Madami dito, oh. Nakakagutom. Chop ng ano, liempo. Lechong kawali. Ba't kasi yun pinapanood niya? Ibang-iba na agad siya dito. Eh, lalo kapag pinasa mo sa bunganga mo, ibang-iba talaga. It is totally different, pare. Sulit ba? Gawin tong bagay. Mas better to sa mga mukbang kasi natatawa. Ibibilad mo lang. Huwag lang makakain ng pusa. Huwag lang makakamahan-mahal ng baboy ngayon, papakain mo lang sa pusa. Hindi pwede pag ginawa niyo to, hindi pwede yung ano, may nag-suggest yun, pantakip ng ulam na clear. Kasi kailangan niya yung airflow. Kailangan nakahanginan siya, di ba? So, ano talaga, kulambo talaga. Pagdating sa food safety, siguro, mukha naman akong walang dapat sabihin sa food safety kasi sa laula po akong tao. Pero tayo na po tumantya kung okay na sa inyong ibilad yung karne nyo sa labas, 4, 5, 6 na oras. Depende nasa sa inyo na po yan. Pero kung usapan na natin dito, eh yung resulta, yes, meron po resulta. Next, pare. Ito yung Nilutuin mo pa rin naman yan, eh. ng konti. Ano yan? Feeling ko matigas. Hindi malutong. Pero malaman natin yan. Tenderness wise, mas malambot to. Ayun. Narinig niyo yung, utong na yun? Ano yung crunchy in love? Yung tunog na. Kainis ka. There is a thing as sobrang luto. Oo. Matigas siya masyado. Malutong ba siya? Rinig na naman. Parang kumakain ng graba, di ba? Pero matigas siya. Kapag merong kumain doon nito, tanggal ang pasta. Kainis? Kasi medyo matagal siya sa air fryer. Actually, hindi masyado. Sa ano lang nila yung pagluto siguro. 15 minutes, 1 Mga settings okay naman siya lang. kasi masyado matigas, diba? Dahil sa susunod natin. Ito yung dalawang inoven, pare. Ito, nakita niya Inoven talaga yung the best. magkaiba itsura. Talaga ba? Kasi yung fat hindi na natutunaw. Diyan na mo. May ano pa yan. Dos lang. Ito yung pinahiran ng suka. Ito yung pinahiran ng baking soda. Uy, maganda rin yung luto niya. To be fair dito sa dalawa to, ito yung mga unang sinara, ito yung unang naluto. So medyo mas mababa. Hindi nga mataba yung ano nila eh. Pero nonetheless, titikman pa rin. Lechong kawali. Albayan, dito muna tayo sa baking soda. Ano yan? Ito, Parang worm. tulad ng in-air fryer. Yung baking soda. Dito tayo sa suka, Alban. Ito yung binabad sa suka, pamang tumas nga ako, nasusuya na ako. Mukhang masarap yung inano ng... Oh, meron nga? Sa binaba sa suka, tapos inano. Mukhang masarap yan. Mountain Dew! Bakit sa citrus na kailangan? Bakit sa citrus na kailangan? Bakit sa citrus na kailangan? Sarap. Alin? Lechong kawali sa mga tinggo. Sabay sila sinara. Mas matigas yung isa. Sponsor ba ito? So sila niyan. Pero kasi, Saka ng ano. Kasi laging full break, full name tsaka full break. Saka ng Nor. Sa building nga ng Nor. yung lutong niya ay Yung elevator na Nor na doon si Nunuray. ganun katigas. Nakita na natin Siya yung lahat ano. ng epekto, lahat ng pwedeng gawin. Hindi naman lahat ng pwedeng gawin kasi pag sa gatong bagay, ang dahil mo pwedeng gawin eh. Ilang methods ang pwede mong i-employ. Ang katidit lab. Hindi pa nga natin diniscuss Dito, natin. oh. Dami-dami pa pre. Ha? Sobrang Ati? dami pa. Nandiyan pa ipapahalikan mo sa dragon. Marami pa eh. Marami pa talaga. Andiyan pa i-wish mo na sana maluto na yung baboy ko bukas. Maraming paraan para lumutong yung baboy. Pero dito sa mga tindray natin, masasabi ko, ang pinaka-paborito ko pare, yung binilat. Yung sun-dried pre. Ang ganda ng sun-dried. Kaya pala ito yung ginagamit nila sa bagnet. Pero hindi pa ito, magandang-maganda ha. Like ano pa yan? Saan lang? Medyo compromise Dito, kati. Hindi dito. binila dyan. Eh, paano kung mas matagal pa? Uy! Ang trabaho naman nun, 4 na oras. Eh, paano naman makakain ka ng masarap, diba? Paghihirapan mo talaga. Oo naman. Yan na nga, alam niyo yung tunog na yan. Yan ang... Yan, dyan ang kati dyan. May rest din makain ng pusa. Oo nga. Uy, 68! Meron yung napanood na video eh. Hmm. Nag-iihaw. Walang bantay. Kinuha yung iniihaw. Sino kumukuha? Magnanakaw. Oo. Habang niluluto. Baka gutom na. Pero ba't ang langaw hindi umaabot sa matataas na lugar? Kapagod sila. May pakpak naman. Galing na. Sino sabi? May lango ka sa Baguio. Hindi, I mean sa condo. Sige. Bakit? Ano masabi? Tapos para pag 7 PM wala ng langaw. Turog na. Ganun Hindi ba ko yun? ba alam. Ang langaw, turog na ng mga 7 yan. Tapos gising sila ng ano. Maaga. Early bird. Mga 6 gising na yung mga yan eh. Dati, alam mo, dyan sa Mariposa, pag maaga pa kami umalis, minsan may mga May langaw sa ulo. Hindi, nakatayo lang na gano'n, yung langaw. Taga, Nga, wala nang ganun ngayon. Wala na.
Kasi global warming. Hybrid na sila eh. Oo, dati no, elementary din kami. Matik yun, parang natutulog sa ere. Sino to? Sino pa ba? Nakakatakot pa si Dabi, yung lalapit sa pet. Kakainis, parang may gagawin sa'yo eh. Ganun. Parang ang sarap na ito ha. Patay ito sa akin.